Dear Kuya Poy, ako po si Vanessa, 25 years old mula dito sa Sampaloc, Manila. Diretso ko na nga aminin sa inyong programa na isa akong biktima ng tinatawag na micro-cheating ng magaling kong boyfriend na si Earl. Kuya Poy, sobrang lala ng pinagdaan ng trauma ko sa kanya. Sa loob kasi ng 3 buwang relasyon namin ng aking kasintahan ay never ko namang pinakialaman ang cellphone niya. Ewan ko pero para bang sobrang tiwala talaga ako kay Earl. Okay naman kami ng boyfriend ko. Siyempre may mga pagkakataong nagkakaroon din ng misunderstanding pero ayos lang yun kasi alam kong hindi naman yun siguro pagmumulan ng aming hiwalayan. Not until nang mapanood ko o nang may mapanood ako from TikTok about micro-cheating. Nagkaroon ng another perspective sa akin bilang isang babae. Ang senaryo kasi yung tipong nagla-like sa mga post online ng isang lalaki sa mga sexy videos or photos ng halos mga hubad ng babae. Yung tipong mga bikini photos either sa mga reels or sa videos sa IG and Facebook. Siyempre, hindi ko naman gawain na tingnan ang telepono ng boyfriend ko pero siyempre, para magkaroon ako ng peace of mind at dahil nga naiintriga rin ako, ay sumimple ako sa phone ni Earl habang wala siya. Akala ko hindi yun magagawa ng boyfriend ko pero laking gulat ko, Kuya Poy. Sa sobrang dami ng mga videos na pinusuan niya sa TikTok. Bilang babae, nasaktan ako. Siyempre, hindi ko alam kung anong naging kulang sa akin at kung bakit nagagawa pang tumingin sa iba ng boyfriend ko. Dahil hindi nga ako nakontento at ewan ko ba, para bang gusto ko pang masaktan, ay sinilip ko na rin yung favorites sa TikTok ni Earl at nakita ng 2 mata ko ang halos kita na nakaluluwa ng mga babae na nakasave sa account niya. Nagawa kong komprontahin si Earl tungkol dito pero ang depensa niya raw ay napindot lang naman daw niya ang mga yun. Paanong napindot? Baka may someone na pwedeng mag-explain sa akin nun? Lumipas ang ilang araw ay nakita ko ulit na may mga bagong likes na naman itong si Earl sa social media. Kumbaga ay parehas lang din to sa mga videos at photos na trip mapindot kuno. Kahit hindi pa tapos mag-explain ni Earl ay bigla na lang talagang tumulo ang luha ko sa harapan niya. Nagsorry naman ang boyfriend ko at nagpromise na hindi niya na raw uulitin ito ang nagawa niyang kasalanan sa akin. Tinupad naman yun ni Earl at nakita kong inalis niya ang lahat ng mga babaeng fina-follow niya magmula sa Instagram, sa TikTok at sa Facebook. Masaya ako syempre dahil nagbago na itong si Earl. Pero akala ko sincere at totoo na yun. Dahil makalipas lamang ang ilang buwan, dahil nga palagi na kami magkasama ay nag-start na rin akong matulog sa kanilang bahay. May isang pagkakataon, dahil nga gusto kong makita sa gallery ng telepono niya ang mga photos and videos namin na magkasama dahil nagkaroon din kami ng outing noong nakaraang linggo lang. Pero imbes na matuwa ako sa nakita ko dahil masasayang memories with Earl, ang inaasahan ko ay bigla na namang tumulo ang luha ko, Kuya Poy. Isa sa mga nakita kong videos ang screen record ng mga babae mula sa TikTok na halos wala na namang saplot. Labis ako nasaktan at bumalik lahat ng mga masasamang alaala ko sa issue ko sa boyfriend ko. Sa puntong yon ay hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko siya maintindihan. Ang sabi niya sa akin, mahal niya ako pero bakit hindi niya kayang magbago ng totoo para sa akin? May mali ba sa akin kaya ayaw niyang magbago para sa aming relasyon? Ibinibigay ko naman ang mga pangangailangan niya bilang isang lalaki pero palagay ko ay kulang pa rin yun. Sana dumating ang pagkakataon na magising na lamang ako at makalimutan ko na ang lahat ng mga pangit na alaala mula sa isyong yun sa boyfriend ko, Kuya Poy. Bago ko makilala si Earl ay masayahin akong babae na madalas nasuki ng mga selfies at mga videos. Pero nang dumating si Earl, palagay ko, para akong isang pangit at para bang overweight na isang babae. Ang pangit na ng tingin ko sa aking sarili dahil sa mga pangyayari. Sana ay mabigyang linaw niyo po
ang aking gulong-gulong isipan sa puntong ito. Maraming salamat sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya. Lubos na naguguluhan. Vanessa. Dear Kuya Poy. At yan na nga po ang kwentong ibinahagi sa atin ni Vanessa. Unang-una, Vanessa, please don't feel insecure. At sa mga katulad ni Vanessa, kung sakali may problema kayo na katulad ng dinadala ni Vanessa na mahilig magtitingin sa mga pictures, sa mga videos, sa mga sexing babae, ang inyong mga jowa, dahil ang problema wala po sa inyo. Ang totoo, ito ang totoo mahirap kontrolin yung mga gagawin o yung mga gugustuhin ng ibang tao. At ang masakit pa nga, kahit pa yung sariling partner natin mismo. Pero ang makokontrol mo ay yung paraan kung paano ka magre-respond, kung paano ka magre-react sa mga ito. Kailangan ba na maapektuhan ka katulad nung sinabi nitong si Vanessa na I feel overweight, I feel hindi na sexy, I feel ugly nang dahil sa ginagawa ng boyfriend ko. 'Di ba? Kapag ganoon, change your thoughts. Mali kasi yun kasi ang problema ay hindi sa'yo, Vanessa. Ang mali ay nandun sa boyfriend mo talaga. Ang isipin mo dapat bilang isang babae at bilang isang, alam mo, na maayos at tapat na karelasyon, nagda-downgrade ang taste. Nawawala yung taste ni jowa. Ang ginugusto niya na ay yung mga cheap na beauty. Cheap pero beauty, may ganun pala. Ayan, pero ang ginugusto niya sa ngayon ay yung mga cheap na mga babae at hindi yung tulad mo na may class. Oo, siya ang problema at hindi ikaw at dapat malinaw sa'yo yan, Kaya sa mga mahilig naman na tumingin-tingin sa mga ganyang klase ng mga videos, sa mga pictures at ginagawa nyo pa mga favorite, kahit na nasa relationship kayo o kahit wala, kahit pa nga ang katwiran ninyo, single naman ako, kahit sa relationship, alam nyo, ginawa ang social media for information, yung makapagpasa ng impormasyon. Okay? Pero wag nyo namang i-misuse. Yan yung misuse sa ating sa ating paggamit ng social media dahil nga sa pwede na makakita ng mga videos na halos nakahubo na, halos wala nang saplot, mga pa-sexing babae na yung iba nga ay AI lang naman, halatang halata, na artificial intelligence na nagpapakinis, nagpapakorte sa kanilang mga muka. Pero kung ano pa man, ang binubulok nyo po ay yung inyong mga utak. Oo, naniniwala kayo na kahit na fake yun, hindi naman mapapasa inyo yun at wala naman talaga na mga babae na basta nalang mag-a-appear sa harapan mo na ganyan ang ginagawa, ganyan ang suot, ganyan pa sexy. Sino niloloko mo? Di ba yung sarili mo? Nagkakaroon ka lang ng fantasy na, ay nako, baka one day ay makamit ako ng ganito o kaya ang aking jowa ay ganito. Of course, magkaibang personality. Sabi ko nga, ang mga sabihin na natin yung mga nasa porn, o kahit yung mga soft porn yan o hardcore yan, they get paid to take off their clothes. Okay? Binabayaran sila para gawin yun, kumikita sila. At ikaw naman, sumusuporta sa kanila para kumita sila. Pero aasahan mo ba sila na kapag nakita mo sa isang kanto na nakaganon, nakahalos wala ng damit? Of course not. At ginagawa yung nakikita mo sa videos with anyone na hindi nila kakilala. Katulad din ng mga napapanood nyo. Of course not. Diba? Hindi. Dahil hindi totoo yung buhay. Hindi totoo yung buhay na pinapakita nila sa TikTok pa yan, sa Facebook. Mga pa-sexy na yon. Ginagawa lang nila yon para kumita. At sana wag mabulok ang utak mo. Diyan sa mga lason. Lason kasi yan. May porn addiction na tinatawag. May lason sa utak na idinudulot ang mga ganyan na naghihiwalay sa iyo sa realidad ng buhay na ang babae ay dapat na inilalagay sa pedestal katulad ng ating mga nanay. Sila ay pinupuno dapat ng respeto, ng pagmamahal at walang matinong babae na gagawa niya kung hindi yung gusto lang kumita sa ganung paraan lang na kaya nila. Okay? Kaya keep it classy. Okay? Ang mga choices ninyo boys and girls, sana yung may class naman, wag naman yung mga cheap na halos naguhubad na lang sa harapan ninyo. Okay? Kaya sa'yo, Vanessa, wag ka ma-insecure. The problem is not you. Ang problema, yung boyfriend mo.
Okay? Sabihin mo sa kanya yan na huwag siya mag-downgrade doon sa mga cheap na mga beauties na inakala niya. Dahil ikaw ay may class na babae, hindi mo kailangan gawin. At hindi mo dapat gawin sa sarili mo yung mga nagugustuhan nitong jowa mo.